Mga kababayan, isa ito sa mga pinakamatinding kontrobersya sa mundo ng charity vlogging sa Pilipinas. Hanggang ngayon, pati na rin mga opinyon ng publiko, may mga naniniwalang may utang na loob si Beyonce sa Team Kalingap or kay Bal Matubang. Habang ang iba naman ay naniniwalang may karapatan siyang magsalita kung may mga bagay siyang hindi nagustuhan. Bago tayo humusga, balikan muna natin ang ilang mahalagang pangyayari. Nakilala si Beyonce bilang isa sa mga naging beneficiary ng Team Kalingap. Sa paglipas ng panahon, madalas na siyang lumalabas sa kanilang mga vlog at naging pamilyar sa mga maraming manonood. Dahil dito, lumaki rin ang sarili niyang followers or following at naging bahagi siya ng mga kwentong sinubaybayan ng mga audience. Sa puntong ito, hindi maikaila na nakatulong ang exposure sa pagdami ng nakakilala kay Beyonce. Pero mahalagang tandaan na ang pagiging bahagi ng isang channel ay hindi nangangahulugang habang buhay na obligadong mananatili roon ang isang tao. Kalaunan, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at humiwalay si Beyonce sa Team Kalingap. Tapos nito, lumabas ang iba't ibang pahayag, live videos, at sagutan na mula sa magkabilang panig. Marami ng netizens na pumili ng panig batay sa kanilang napanood. Natural lang na magkaroon ng magkaibang pananaw pagkatapos ng isang paghihiwalay. Pero bilang viewers, hindi natin alam ang lahat ng nangyari sa likod ng camera. Kaya hindi sapat ang iisang video o iisang post para agad magbigay ng matinding hatol. Ang issue ay utang na loob daw. Isa ito sa pinakamainit na usapin. May mga nagsasabing dahil tinulungan si Beyonce, dapat ay mananatili siyang tapat sa Team Kalingap. Sa kabilang banda, may nagsasabing ang pagtulong ay hindi dapat maging kapalit ng pagkawala ng karapatang magsalita. Magandang asal ang marunong tumanaw ng utang na loob. Pero hindi rin tama kung ang konseptong ito ay magiging dahilan para hindi na pwedeng magsabi ng saloobin ang isang tao. Ang dalawang bagay na ito ay pwedeng magkasabay. Marunong kang magpasalamat, pero may karapatan ka ring magsalita ng may respeto kung may problema. Habang tumatagal ang issue, dumadami ang reaction videos, live streams, screenshots, at iba't ibang komento mula sa supporters ng magkabilang panig. Dahil dito, lalo pang lumaki ang issue. Ito ang isa sa mga epekto ng social media. Minsan, mas mabilis kumalat ang emosyon kaysa sa buong context. Bilang audience, kailangan nating maging maingat sa mga impormasyon at huwag agad maniniwala sa lahat ng nakikita online. Dahil sa kontrobersya, marami ring netizens ang nagtanong tungkol sa paraan ng paggawa ng charity content, kung paano pinapakita ang yung buhay-buhay ng mga beneficiaries at kung paano pinapangalagaan ang kanilang dignidad at privacy. Diba? Magandang makatulong sa kapwa, totoo yun. At maraming talagang natulungan ang Team Kalingap. Pero mahalaga ring pag-usapan ang balance or balance sa pagitan ng dalawa, or sa pagitan ng pagdodocument, ng pagtulong at pagrespeto sa mga private nilang buhay ng mga taong tinutulungan. Ito ay usaping maaaring magkaroon ng iba't ibang pananaw. Pagbabatayan lang ang mga pampublikong impormasyon na yung mga chismis, yung mga post sa Facebook. Mahirap sabihin na isang panig lang ang tama at isang panig din lang ang mali, di ba? Posible may mga pagkukulang sa magkabilang panig.
Posible ring may mga pangyayaring hindi alam ng mga viewers. Kaya bilang viewers, mas makakabuting suriin ang mga ebidensya. At wag basta magpadala sa emotion or sa dami ng views. Kung sino yung marami ang views, siya yung paniniwalaan. Sa dulo kasi, ang pinakamahalagang aral nito ay ang pagtulong ay dapat may malasakit at respeto. At anumang reklamo o depensa ay mas magiging kapanipaniwala kung sinusuportahan ng malinaw ng katotohanan kaysa sa personal na atake. Bilang viewers, hindi natin kailangan pumili agad ng kampo. Mas mahalagang ang pagiging mapanuri, patas at responsable sa paghusga, di ba? At sa totoo lang, malaki ang naitulong ng Team Kalingap sa napakaraming tao. Maraming pamilyang nabigyan ng bahay, kabuhayan, pag-asa. Hindi pwedeng basta burahin ng lahat ng mabubuting nagawa nila dahil sa isang issue, di ba? Marami nang pinagdadaan ng issue yung Kalingap, Team Kalingap. Pero sa kabilang banda, hindi rin tama na isipin natin na dahil may tumulong sa isang tao, wala na siyang karapatan magsalita. Kung may nararamdaman siyang hindi maganda, pagtulong ay hindi dapat maging dahilan para mawala ng boses ang tinulungan. Kung si Beyonce ay may mga reklamo o saloobin, may karapatan din siyang ilahad yun sa publiko. Pero may kaakibat din itong kumbaga responsibilidad. Kung mabigat ang paratang, dapat may sapat na ebidensya siya, di ba? Hindi sapat yung emosyon or haka-haka lang. Ganon din sa Team Kalingap, kung may aligasyon laban sa kanila, pinakamainam na sagutin ito ng malinaw at may suporta ng mga katotohanan. Mas nakatutulong kaysa paulit-ulit na sagutan sa social media, di ba? Isa sa mga napansin ko ay ugali ng mga ilang netizens minsan kapag pabor tayo sa isang personalidad. Handa na tayong husga ng kabilang panig kahit hindi pa kompleto ang impormasyon, di ba? Biglang bilang viewers, responsibilidad din nating maging maingat sa ating mga conclusion. Kasi sa huli, ang pinakamahalagang aral dito ay kung sino ang panalo sa social media. Ang mas mahalaga ay kung paano mapapanatili ang respeto. Respeto, pananagutan, at yung katotohanan. Kung may pagkakamali ang sinuman, si Beyonce or yung Team Kalingap, dapat ding aminin at itama ito. Kung may maling akusasyon, dapat ding linawin at iwasto. Kaya sa ngayon, hindi ako basta magsasabing si Beyonce ang tama or ang Team Kalingap ang tama. Mas makakabuting hintayin ng yung mga information na may sapat na batayan kaysa sa magpagpasya batay lang sa yung mga chismis, mga marites, mga post sa Facebook, kung ano-ano pang mga komento or sa mga viral video. Kasi sa panahon ngayon, madaling gumawa ng content pero mas mahalaga pa rin ang pagiging patas kaysa sa pagiging unang maglabas ng opinion. May mga mali man ako doon sa sinabi ko. Please correct me if I'm wrong, okay? Doon sa mga naging opinion at komento ko dito about sa bangayang Beyonce at Team Kalingap. Hindi kasi ako talagang followers ng Team Kalingap at Team Beyonce ka ba? Matagal na akong iniimbita ni Marzano TV din. Shoutout kay Marzano, kay Tol Marzano. Matagal na akong iniimbita dito na kahit mag-react ka lang. Sabi ko, ayoko na kasi matagal na din akong tumigil sa pagiging reactor and kakabalik ko lang. And ito nga, noong pag-alis ko, sabi ko, hindi pa tapos yung bangayang Beyonce at saka Team Kalingap. So, kahapon ba yun? Kung naalala ko, kahapon, tinanong ko si Marzano dyan. Sabi niya, hindi pa tol. Sabi ko, magbibigay ako ng reaction pero sa reaction na to, ayoko maging one-sided kasi tapos na ako sa pagiging defender. And ang gusto ko rin naman, ang gusto ko ngayon magiging patas na sa pagbibigay ng reaction. Ayan, kung may mali man ako doon sa mga sinabi ko, please don't forget to comment. Ayan, may open kayo dyan na mag-comment sa aking comment section. And kung
Kung nagustuhan nyo yung opinion at pagbibigay ng reaction ko dito about sa Magkabilang Panig, please don't forget to like, share, and subscribe. Have a good day. Bye-bye.